ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Muling implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP, umarangkada na. Odd even scheme, ikinakasa naman kasabay ng pagkukumpuni sa EDSA. Demolisyon sa mga bahay sa May Haligi, Tondo, Maynila. Hinarang ng mga residente, nauwi sa tensyon. Pangulong Bongbong Marcos, may napili ng susunod na PNP chief ayon kay Secretary John Vic Remulla. Sa MBC TV correspondents, babaeng negosyante, patay matapos barilin ng pulis sa Davao City. Sa MBC TV Sports, 65th palarong pambansa binuksan sa Lawag City. Mahigit 15,000 delegado lumahok. At sa Showbiz Spotted, K-drama star na si Song Joong Ki nagpakilig ng Pinoy fans. Janice de Belen nayakap at nakatanggap ng flowers mula sa aktor. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, sa kapapasok lamang na balita, patay ang 4 na katao sa nangyaring pamamaril sa harap ng Barangay Hall ng Salitran 3 sa Dasmariñas sa Cavite. Ayon sa Dasmariñas Police, nangyari ang pamamaril habang nagsasagawa ng flag raising ceremony kaninang umaga. Dead on the spot ang punong barangay, 2 kagawad at ang mismong suspect na nagbaril sa sarili. Sa ngayon, sarado muna ang barangay hall at wala pang abiso kung kailan ito muling bubuksan sa publiko. Samantala, muling ipinatupad ng MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang pangunahing kalsada sa National Capital Region simula ngayong araw ng Lunes. At sa unang araw ng pagbabalik nito, kapansin-pansin na di umano ang mas disiplinadong mga motorista. Ang mga detalye alamin sa report ni Kyle Bulyas. Umarangkada na ngayong araw ang pagbabalik ng implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Sa pag-iikot ng DZRH News sa EDSA, mas maraming motorista ngayon ang sumusunod sa mga road marking. Bukod dito, ilang lugar din sa EDSA na karaniwang may nakataong traffic enforcers ang wala na ngayong nakapwesong tauhan ng MMDA. Ayon sa kanilang chairperson na si Attorney Romando Artes, malaking tulong ang pagbabalik ng NCAP dahil mula noong lagyan ito ng temporary restraining order noong 2022, mula sa 9,000 traffic violations na naitatala kada buwan, dumami ito sa higit 40,000. Sa ilalim ng bagong NCAP, gumagamit na ng mga CCTV camera at artificial intelligence para hulihin ang mga sasakyang lumalabag sa batas trapiko, saka ito dadaan sa pagsusuri at validasyon sa MMDA Command Center. Kahit po kami ay gumagamit ng AI, meron pong automatic review. In fact, kanina po, tumalik po ako doon sa aming command center at tiningnan ko, meron na po in 1 hour, may na-capture po sila na I think 399 violation. Marami na AI. Tapos po, ang na-reject po ay 100 mahigit. Para sa mga motoristang mapapatawa ng violation, maaari aniyang itong i-contest sa pamamagitan ng pagpunta sa official website ng MMDA at saka sila padadalhan ng kopya ng footage kung bakit sila hinuli. Paglilinaw pa ni Artes, hindi kailangan magbayad muna ng multa para sa mga motoristang nais i-contest ang kanilang violation. Kaugnay nito, pinag-iingat ang MMDA ang mga motorista laban sa mga scam. Well, may mga bayad center po, tsaka land bank ang amin pong accredited. At yan naman po ay nakapost sa aming website kung paano babayaran. Ang maglalabas din po kami ng mga advisories at mga measures para po maiwasan yung scam. Kung matatandaan niyo po,
mga 6 Oo. months ago, 12 years Oo, ago, isa ang pa dami yan. kong nabiktima Oo. na may huli ka sa ganito, click mo yung link, doon ka magbabayad. Kami po sa MMDA, hindi po kami magpapadala ng link through text or through email kung saan kayo magbabayad. Nakapost lamang po yan sa website, doon po kayo pupunta lang. Wala po kaming ipinapadala na text na link kung saan kayo magbabayad. Sa ngayon, tanging sa mga kalsadang nasa jurisdiksyon ng MMDA lamang umiira lang NCAP. Pero sa kabila nito, may paalala ang MMDA sa lahat ng mga motorista. Regardless kung may NCAP or wala, di ba po dapat ang mindset ng ating mga kababayan ay hindi ako magbabiolate ng traffic rules para hindi ako matikitan. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naging tensyonado naman ang pagharang ng ilang residente sa nakatakdang demolisyon ng nasa humigit kumulang 100 kabahayan sa may haligi sa Tondo, Maynila. Higit na pamunuan o giit ng pamunuan ng kapitbahayan, iligal ang nakatakdang demolisyon dahil 2023 pa raw nang ibasura ng korte ang writ of execution ng mga bagong may-ari ng lupa. Ang mga pinakahuling balita ihahatid ni Boy Gonzales. Boy! Go ahead, Boy. May apat na yung mga residente ng may haligi ang inaresto ng mga polis sa kasagsagan kanina ng tangkang papasukin na ng mga polis at demolition team itong gate ng may haligi para i-demolish yung nasa 100 bahay. At apat na lalaki yung inaresto at dinala sa presinto at kanina nagkaroon ng matinding tension dito sa mismong gate dahil sa umaalma ang mga residente. Hindi nila magbuwag-buwag ng mga police at demolition team itong pinaka-gate na hinarang ng mga residente gawa sa bakal itong gate at nilagyan pa nila ng mga kalso at mahinaranan pa ng mga bakal para hindi makapasok ang mga pulis at mga demolition team. Ang yung mga residente dito sa barangay 262 at 264 sa Tondo dahil sa umanong illegal na demolition sa kanilang mga bahay. Yung lalo-lalo na yung kato nitong may haligi at pasangkay at kagabi pa lamang ay pagdamag na nagbantay ang mga residente. Tabi lamang to na Metropolitan Medical Center. Nasa target na i-demolish 100 bahay at katumbas ito ng apat na ang pamilya o higit sa 1,000 individual ang kapag natuloy na itong demolition ng kapitbahayan na may haligi neighborhood association pag-aari ng Senyora Victoria Linchauco. Ang lupa na kinatitira ng kanilang mga bahay at ang ilang sa kanila ay dekada na sila nakatira dito. Nagulat na lamang sila ng may iniahay na demolition na order mula sa korte kung saan nabili ng na ang lupa ng Itang Realty Corporation ayon kay Nami Rudy at mga residente 2 beses nang binasura ang kaso kaya itinuturi nilang illegal ang demolition. Sa ngayon, patuloy na tinangka. Pangatlong attempt kanina ay binomba bombero. Itong mga nakabalik. Hindi pa rin natinag, hindi nila nabuksan ang pinaka-gate hanggang sa paghagis ng buga ng fire extinguisher. Fire extinguisher ang mga residente. Kaya nagpulasan yung mga polis at ang mga demolition team. Pati ang mga membro ng media ay talagang napakasakit sa ilong nang tamaan kami ng mga fire extinguisher na ibinuga ng mga residente dito sa naturang lugar. Sa mga samandaling ito ay humupa ng kaunti pero nandito pa rin ang mga police at demolition team dahil sa ayon kay Raymond ang pinaka-sheriff Raymond Rojas
alas 8 ng umaga nang i-register nila yung order at nang hindi pumayag, nagbigay sila ng ultimatum na 1 oras. 3 konsehal ang pumigil. Konsehal ng Maynila ang pumigil para wag ituloy ang demolition. Si Konsehal Awisia, si Konsehal Unulim, at nakita ko rin si Konsehal Henry Edward Tan ng 2nd District ng Luzon ng Maynila. Dumating din dito si Vice Mayor Yusego. Nakiusap din na wag muna ituloy itong demolition team, itong pag-demolish. Pero porsigido pa rin ang ipatupad ang utos i-demolish itong nasa 100 bahay dito sa Mayhaligi Street sa Tondo, Manila. Para sa DCTV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Bago lamang tayo lumabas ng bansa at kamustahin ang sitwasyon sa ASEAN Summit sa Malaysia, balikan muna natin ang report ni Edniel Parosa. Ito po'y may kaugnayan sa ikinakasang... Unahin muna natin si Miss Let Narciso. Ito naman ay may kaugnayan dyan ho sa 46 ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Hangad daw ng ASEAN Foreign Ministries na makipagpulong din kay US President Donald Trump at magpakita ng centrality kaugnay ng ipinataw na reciprocal tariffs ng Amerika. Ang mga pinakahuling updates sa 46 ASEAN Summit ihahatid live ni Miss Leth Narciso. Miss Leth, kamusta na dyan? Kada na ang pulong ng mga leader ng mga bansa sa Southeast Asia sa ginaganap ngayong 46 ASEAN Summit dito sa Kuala Lumpur. Hudyat ng pagbubukas ng summit ang welcome ceremony kung saan sinalubong ni Malaysia Prime Minister Anwar Ibrahim ang ASEAN leaders kabilang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa park entrance nitong Kuala Lumpur Convention Center. Agad itong sinundan ng plenary session kung saan inilatag ang full day agenda. Kabilang sa mga paksang tatalakayin ang iba't ibang usapin na may epekto sa rehiyon. Kasama na rito ang sitwasyon sa Myanmar, development sa South China Sea at bagong tariffs policy ng Estados Unidos, gayon din ang iba pang geo-economic at geopolitical challenges. Sa kanyang opening statement, binanggit ni Prime Minister Ibrahim na sumulat sila kay US President Donald Trump. Alinsunod ito sa napagkasunduan ng foreign ministers para hilingin kay Trump na mag-organize ng US-ASEAN meeting. Nagkasundo ang ASEAN na hindi gagawa ng retaliatory measure ang rehiyon at sa halip ay itutuloy ang maigting na makipag-usap sa Estados Unidos, bilateral man o unilateral. Sa intervention naman ni Pangulong Marcos, gaya ng inaasahan, binigyang diin nito ang pangangailangan na agarang mag-adapt ng legally binding na Code of Conduct sa South China Sea. Ayon sa Pangulo, ito ay para sa proteksyon ng maritime rights, pagsusulong ng katatagan at para maiwasan ang miscalculation sa mga karagatan. Mula sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa NBC TV Network News, ito si Leth Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Leth Narciso, live mula sa Malaysia. Ikinakasana ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagpapatupad ng odd-even traffic scheme bilang tugon sa nalalapit na malawakang rehabilitasyon sa EDSA. Kasabay nito, pinag-aaralan din ng MMDA ang pagbabaklas ng bike lanes para bigyang daan ang motorcycle lanes. Ang paliwanag dito ng ahensya, ihahatid live ni Edniel Parosa. Edniel. Kasadong magpatupad ng Metropolitan Manila Development Authority ng odd-even scheme sa EDSA sa kasagsagan ng gagawing pagkukumpuni sa nasabing kalsada. Anunsyo ni MMDA Chairman Romando Ortez, sisimula ng 1-week dry run sa odd-even scheme simula sa June 16, kasabay ng preparatory works naman ng Department of Public Works and Highways para sa EDSA Rehab na arangkada sa Hunyo 13. Sa ilalim ng odd-even scheme sa EDSA, bawal dumaan ang mga may plakang nagtatapos sa 1, 3, 5, 7 at 9 o odd numbers tuwing Lunes, Miyerkules
Miyerkules at Biyernes, habang bawal naman ang mga plaka nagtatapos sa even numbers o 2, 4, 6, 8 at 0 tuwing Martes, Huwebes at Sabado. Ipatutupad ito kasabay ng umiiral pa ring number coding scheme na epektibo naman sa buong Metro Manila. Ayon kay Artes, inasahang makatutulong ito sa pagbawas ng 40% sa mga motorista sa EDSA. Pakinggan natin siya. Sunday po, libre po gumamit ng EDSA ang lahat ng sasakyan. Ito po ay ginagawa natin dahil expected po na with this scheme ay magkakaroon po ng 40% reduction ng vehicles sa EDSA. Maliban sa Ad-Even Scheme, naglasag din ng gobyerno ng iba pang traffic mitigating measures gaya ng libreng Skyway 3 o Skyway Stage 3 toll fee sa tutukuyin pa lamang ng mga segment ng Department of Transportation. Kaliban dito ay magdadagdag din ng tren ang kagawaran sa pangunan ng Secretary Vince Dizon para sa MRT3, maging mga bus ng EDSA Carousel. Pagbabawalan din sa bahagi naman ng MMDA ang mga truck at provincial buses sa dumaan sa EDSA, liban na lamang tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Gayon din ay pagpapatuloy ng clearing operations sa mga mabuhay lanes o mga alternatibong ruta. Inasahang ipatutupad itong libreng Skyway Stage 3 toll mula buwan ng Hulyo o buwan ng Agosto kasabay ng pag-arangkada ng EDSA Rehab. Samantala, pinag-aaralan din sa bahagi ng MMDA at DOTR ang pagbaklas sa mga bike lane infrastructures para magkaroon na ng exclusive motorcycle lanes. Paliwanag ng opisyal, magiging delikado sa mga siklista ang mas masikip na lanes oras na kumpunihin ng EDSA. Makikipag-ugnay naman ang kanilang tanggapan sa mga riders gaya ng TNVS, maging sa mga social-civic stakeholder gaya ng grupong Move as One. Yung mga motor po, magpapawalan na natin dumaan sa underpass at overpass. Kasi po yung pag singit-singit, lilit po kasi yung lanes eh. So, alam naman po natin na yung mga motor po ay nag-split ng lane, meaning dumadaan po sila sa pagitan ng mga sasakyan. Samantala, Yuel, nandito tayo ngayon sa MMDA Command Center kung saan puspusan ang isinasagawang monitoring ng ahensya kasabay ng re-implementation ng NCAP, itong No Contact Apprehension Policy. Sa pinakahuling monitoring as of 11 in the morning, mula kaninang alas 6 ng umaga, umabot na sa 300 at 69 ang namomonitor na nag-violate ng iba't ibang traffic violations ngayong Lunes. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa ng Leader H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Inaasahang may kipagkita bukas si Vice President Sara Duterte sa mga miyembro ng Filipino community sa Doha sa bansang Qatar. Bibiyahe patungong Qatar ang bise ngayong araw at saka magtutungo sa The Netherlands para makipagpulong sa Filipino community sa parehong bansa at ipagdiwang ang kaarawan niya kasama ang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa The Hague. Inaasahan bukas May 27 siya may kipagkita sa mga miyembro ng Filipino community sa Doha, Qatar, habang sa May 30 naman niya dadalawin ang kanyang ama at sa May 31 nila ipagdiriwang ang kanyang kaarawan. Sa June 2 hanggang June 2, inaasahang bibisita muli si VP Sara sa The Hague at sa June 4, babalik naman ng Pilipinas. Abiso naman ho sa mga motorista. Kasado na ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas, araw ng Martes. Sa magkakahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, 20 sentimo ang bawas sa kada litro ng diesel at 40 sentimo naman sa kerosene. Habang sa gasolina ay may pagtaas na 10 sentimo sa kada litro. Epektibo ang oil price adjustment bukas, Mayo 27.
Nagsimula ng pinaka-inaabangang nationwide multi-sports event na Palarong Pambansa 2025. Sa opening ceremony pa lang, naitala na ang 15,000 na kalahok ng mga atleta at mga coaches. Present din sa naturang seremonya si Olympic gold medalist Heidelin Diaz at President Ferdinand Marcos Jr. Ang mga pangyayari iyahatid ni Millie Borja. Formal lang binuksan ang ika-65 Palarong Pambansa nitong Sabado, May 24 sa Lawag City, Ilocos Norte. Mahigit 15,000 atleta, coach at ibang delegado mula sa iba't ibang rehiyon ang lumahok sa maituturing na pinakahihintay na paligsahan. Tampok sa pagmamarcha ng mga delegado ang makukulay na uniforme at palamuti na naglalarawan sa kultura ng kanilang mga rehiyon. Ipinagdiwang din ang kulturang Ilocano sa pamamagitan ng iba't ibang tampok na tanghalang kultural, kabilang ang Biyag ni Lamang. Binigyang pugay din ng kauna-unahang Pilipinong Olympic medalist na si Teofilo Ildefonso sa isang tampilang naglalarawan sa kanyang paglalangoy bilang Ilocano Shark. Pinangunahan naman ni two-time Olympic medalist Heidelin Diaz ang panunumpa ng mga coach at technical officials, habang inawit ni Angeline Quinto ang Ako ay Pilipino at Piliin mo ang Pilipinas. Dumalo rin sa pagbubukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si DepEd Secretary Sonny Angara at mga opisyal ng lokal na pamahalaan sa Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium. Pinuri ni Marcos ang mga atleta sa kanilang sipag at tiyaga at itinuring sila na mabuting halimbawa sa kabataang Pilipino. Ipinaalala ni Marcos sa mga kabataang atleta ang kahalagahan ng disiplina at sportsmanship sa kabila ng resulta ng laro. Inihayag din ito ang kanyang pananalig na ang mga atletang Pilipino ngayon ang maaaring magbigay ng karangalan sa bansa sa international competitions. Tiniyak din ng Pangulo ang suporta ng gobyerno sa mga atletang kabataan at nagpasalamat sa mga coach, guro at magulang na patuloy na umaalalay sa kanila. Magtatagal ang Palarong Pambansa hanggang May 31. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Pangulong Bongbong Marcos may napili na ang susunod na PNP chief. Sa showbiz spotted K-drama star na si Song Joong Ki, nagpakilig ng Pinoy fans. Janice de Belen nayakap at nakatanggap ng flowers mula sa aktor. At sa TNVS Riding in Tandem, nataranta ng lapitan ng inakalang pulis. Motor at bag na ninakaw, hindi natangay. Lahat ng yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Inanunsyo ng Interior Secretary John Vic Remulla na nakapili na si Pangulong Bongbong Marcos ng magiging panibagong hepe ng pambansang pulisya. Habang kasado na rin itong ipatupad hindi lang sa Quezon City, sa BGC, kundi sa buong bansa ang 3 minutes response time ng Quezon City Police District para sa mas maagap na pagtugon sa krimen. Magbabalita si Val Gonzalez. Mayroon nang napili si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bagong hepe ng Philippine National Police. Ito ang sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla mahigit isang linggo bago ang nakatakdang pagbaba sa pwesto ni outgoing PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Sa ambos interview ng media, sinabi ni Remulla na nag-usap na sila ng Pangulong BBM tungkol dito. Aniya, excellent choice ang napili ng Pangulo na very qualified at nagtataglay ng good track record. Gayunpaman, ayaw mo nang banggitin ito ng kalihim. Sa susunod na 2 linggo, aniya, ay mababatid na ng publiko kung sino ang napili ng Pangulo. Matatandaan na bukod kay CIDG Director Major General Nicolas Torre III ay kabilang din sa mga lumulutang na pangalan na papalit kay General Marbil ay sina PNP Deputy Chief for Administration Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., PNP Directoral Staff Chief Lieutenant General Edgar Alan Ocubo at National Capital Region Police Office Director Brigadier General Anthony Abirin. Samantala, inanunsyo na rin ng kalihim na palalawakin na sa buong Pilipinas ang ipinatutupad na 3 minutes response na sinimulan ng QCPD. Ito ay dahil sa napatunayan ng QCPD na kakayanin ng pulisyang magresponde sa isang krimen sa loob lamang ng 3 minuto.
Kasabay nito'y sisimulan na ring ipatupad ang Emergency 911 system sa Metro Manila, Regions 4A, Region 3, Region 1 at BARM sa buwan ng Hulyo sa ilalim ng Unified 911 Emergency. Kasama na rin dito ang Bureau of Fire Protection, LGUs, na makakasama sa tuwing mayroong rerespondihang emergency saan mang panig ng bansa. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kabila naman ng isinagawang recalibration ni Pangulong Bongbong Marcos, magpapatuloy pa rin ang confirmation hearing para sa 3 miyembro ng gabinete na pinasumite ng courtesy resignation. Ayon sa isang kongresista, magkaiba ang courtesy resignation mula sa formal resignation. Tinutukan yan ni Milky Rigunan. Itutuloy pa din ng Bicameral Commission on Appointments ang nakaschedule na hearing kung makukumpirma ang 3 miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, Assistant Minority Leader ng CA, ito ay kahit pinagsumite na ni Pangulong Marcos ng courtesy resignation ang lahat ng miyembro ng kanyang gabinete. Sabi ni Pimentel, kakanselahin lamang ng CA ang kanilang hearing kung iwi-withdraw na ng Pangulo ang ad interim appointments ng 3 cabinet members. Ang sasalang sa CA sa June 3 ay sina Transportation Secretary Vivencio Vince Dizon II, Information and Communications Technology Secretary Henry Ruel Agudo at Presidential Communications Office o PCO Secretary JB Ruiz. Paliwanag ni Pimentel, magkaiba ang courtesy resignation sa formal resignation. Anya, pag-alok lamang ito sa mga miyembro ng gabinete para bakantihin ang posisyon at prerogative ng Pangulo kung ito ay tatanggapin o hindi. Sabi ni Pimentel, hanggat walang abiso ang Pangulo, kailangan sumalang sa CA, Sena Dizon, Agudo at Ruiz. Magre-resume ang sesyon sa Lunes, June 2, matapos ang 4 na buwan na recess dahil ginanap ang midterm election. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating ulat panahon, ngayong araw ng Lunes, ilang tulog bagong inaasang pagbabalik ng hanging habagat o southwest monsoon, matinding alinsangan pa rin ang mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon, epekto ng easterlies. Sa heat index forecast ng Pag-asa, nagbabadya muling pumalo sa delikadong 46 degrees Celsius ang damang init sa Dagupan, Pangasinan. Sinundan nito ng 45 degrees Celsius sa Apari, Cagayan. Inaasahan ding makakaranas ng matinding init ang Metro Manila, buong Ilocos Region at malaking bahagi ng Central Luzon na may temperature range mula 42 hanggang 45 degrees Celsius. Magbaon din ng payong bilang panangga sa mataas na tsansa ng panandaliang ulan sa hapon o gabi. Samantala, magpapaulan naman ang Intertropical Convergence Zone sa Zamboanga Peninsula, Negros Islands, Western Visayas at Palawan, habang may posibilidad din ng panakanakang ulan ang nalalabing bahagi ng Mimaropa, Visayas at Mindanao. Maging alerto at ugaliing umantabay sa inilalabas na thunderstorm advisories ng Pag-asa. Samantala, bukas na sa publiko ang isang art exhibit sa San Francisco, USA. Tampok ang iba't ibang obra na tumatalakay sa multikulturalismo ng Pilipinas, kasabay ng pagdiriwang ng Philippine Heritage Month. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Matagumpay na idinaos ng Philippine Consulate General sa San Francisco, USA ang Asian American and Pacific Islander Heritage Month. Nakasabay naman ng Philippine Heritage Month dito sa bansa. Sa isang art exhibit, dito binigyang kulay ng Global Artist Creative Collaboration for Empowerment o GACCE ang mensahe ng multiculturalism at diversity sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos.
Ayon kay Consulate Rowena Pangilinan Daquipil, ang naturang exhibit ay higit pa sa isang sining, bagkus isang talakayan ng pagpapakita ng mayamang kultura ng Pilipinas sa buong mundo. Matutunghayan ang naturang art exhibit sa Kalayaan Hall of the Philippines Center sa San Francisco hanggang May 30. Sa iba pang balita, muli na namang naitala ang pinakamalaking pag-atake na isinagawa ng Russia sa Ukraine matapos magpakawala ng halos 300 drones at 70 missiles kahapon. Ayon sa mga otoridad, 12 kataong nasawi kabilang ng 3 bata habang higit 10 naman ang sugatan. Muli na namang nanawagan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky kay US President Donald Trump hinggil sa usaping pangkapayapaan. Ayon kay Zelensky, kung patuloy na mananahimik ang Amerika at ang iba pang mga bansa, lalo lamang nitong hinihikayat si Putin na ipagpatuloy ang kanyang agresyon. Samantala, nagluluksa naman ngayon ang isang ama sa Gaza matapos masawi ang 9 niyang anak sa isinagawa namang military attack ng Israel sa kanilang lugar. Habang kasalukuyan nagpapagaling naman ang ama sa ospital na nagtamo naman ng malulubang sugat sa kanyang katawan. Kinumpirma naman ito ng Israel na sila ang responsable sa likod ng mga pagsabog, ngunit iginiti lang ang mga target umano ay mga pinaghinalang suspect na malapit sa kanilang kampo. Habang sinabi rin ito na walaan nila silang ideya na may mga sibilyan pa sa lugar dahil inilikas na raw nila ito bago pa man ang mga naturang pag-atake. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagpakilig ng Pinoy fans ang K-drama superstar na si Song Joong Ki sa kanyang first ever Manila fan meet na ginanap dito sa MOA Arena. Matapos ang ilang taong paghihintay, dream come true para sa ilang fans ng masilayan in the flesh ang South Korean actor na si Song Joong Ki. Ang pagbisita ng Vincenzo Star sa bansa ay bilang bahagi ng kanyang pagiging newest brand ambassador ng health and wellness brand na I Am Worldwide. Magandang hapon. Magandang hapon. Si? Kamusta po kayong lahat? Kwento ni Joong Ki, minsan na rin siyang napagbakasyon sa Cebu at sa katunayan nga niyan, marami raw siyang kaibigang Pinoy. Actually, I have some Philippine friends in Korea through my friend. And then when I stay in Italy with my wife, we have some Philippine friends there too. The image of the Philippine people is so kind always and friendly. So when I had that interview, I was telling like that I really want to go Philippines. Noong gabing iyon nga, ilang celebrities din ang present sa I Am Joong Ki Live in Manila. Gaya ng aktres na si RC Munoz, na kasama pa ang kanyang mommy na fan din daw ni Joong Ki. Gayon din na mag-asawang Rocco Nacino at Melissa Gohing. Biro nga ng aktor, nabingi raw siya sa kasisigaw ng misis. Habang isa pa talagang hashtag sumakses ay si Janice de Belen. Ang aktres hindi lang basta nasilayan ang kanyang ultimate favorite Korean actor, kundi nayakap pa at nakatanggap ng bulaklak na gawa mismo ni Joong Ki. You heard it right, that night napasabak din kasi ang aktor sa isang floral arrangement challenge. Natutunan niya raw kasi ito bilang paghahanda sa kanyang upcoming drama na My Youth, kung saan gaganap siya bilang isang florist. Bukod sa Vincenzo, ilan pa sa mga seryeng pinagbidahan ni Joong Ki ay Reborn Rich at Descendants of the Sun. Sa dami na nga rin kasing ginampan ng karakter, isa nga raw sa mga gusto nitong gawin in the future ay bumida bilang isang vampire. Nabis naman ang pasalamat ni Song Joong Ki sa mainit na pagtanggap ng Filipino fans, kaya din sa kanyang I Am Worldwide family na nasa likod ng kanyang first ever live appearance in Manila. Para sa MBC TV Network News, ito po ang showbiz Angel Angelica Cosman ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan na sa aming pagbabalik, 2 dayuhan sugatan matapos masangkot sa gulo sa Kabankalan Negros Occidental. At sa MBC TV Sports, Alex Ayala, bigo sa unang round ng French Open Women's Singles. Yan at marami pang iba dito lamang sa MBC TV Network News.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, patay ang isang 39 anyos na negosyante sa Davao City matapos barilin sa loob ng kanyang sasakyan. Ang sospek, isang pulis na may ranggong police corporal. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao City. Dead on arrival sa ospital ang isang 39 anyos na babaeng negosyante na nakilalang si alias Dayan matapos siyang barilin habang nasa loob ng kanyang itim na pick-up sa Palma Hill Street, Barangay 13 Dasbi, Davao City, bandang alas 11 ng gabi noong Mayo 25, 2025. Ayon sa report ng kapulisan, 2 testigo ang lumutang at nagsabing nakarinig sila ng 2 putok ng baril mula sa isang Mitsubishi pickup. Ayon sa kanila, nakita nilang naglakad palayo ang isang lalaki na nakasuot ng itim na t-shirt, maong na pantalon at may suot na sombrero patungo sa kanto ng Bahada at Palma Hill Streets. Makaraan ng ilang minuto, lumabas ng sasakyan ng biktima at humingi ng tulong. Agad siyang dinala sa San Pedro Hospital, ngunit inilipat din sa Southern Philippines Medical Center o SPMC kung saan siya idineklarang dead on arrival dahil sa matinding tama ng bala. Sa isinagawang investigasyon, positibong kinilala ng matistigo ang suspek sa pamamagitan ng larawan, isang nakatalagang pulis na may ranggong police corporal at kasalukuyang naka-assign sa Police Station 15 Ecoland. Napag-alaman na may asawa ang naturang suspek. Na-recover naman sa crime scene ang 2 basyon ng bala mula sa kalibre 9mm na baril. Sa pinakahuling report, kusang loob na sumuko ang suspek sa Digo City Police Station bandang alas 5 ng madaling araw, Mayo 26, 2025. Patuloy ang masusing investigasyon ng mga otoridad kung ano ang relasyon ng biktima at suspek upang matukoy ang motibo sa likod ng pamamaril at masampahan ng kaukulang kaso ang suspek na pulis. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagkaroon ng sugat sa ulo ang isa sa mga dalawang mga South African citizens matapos kinastigo sa loob ng Hangout Resto Bar sa Lirasan Street, Barangay 3, lungsod ng Kabangkalan, Negros Occidental. Ang dalawang mga biktima kinilala na sina Murray Edward Robert, 46 anyos, residente ng 29th Miller Street, South Africa, at Troy Andrew Cooper, 44 anyos, residente ng 23rd Ward View Road, Hilton 3319 South African o South Africa, pawang mga forester. Habang ang suspect kinilala na si John Philip Tanlangit, 31 anyos, residente ng Bonifacio Street ng sabing lungsod. Ayon kay Police Captain Sammy Gasataya, Deputy Chief of Police ng Kabangkalan City Police Station, dumaan ng dalawang mga foreigner habang nag-inuman ng mga sospek at pinagpalo o pinagmaltrato ang mga biktima. Dagdag pa ni Gasataya sa statement na isa sa mga empleyado ng resto bar, nakita umano nito na mayroong bitbit na patalim ang isa sa mga sospek, na kaagad namang naromisponde ang kapulisan at nahuli naman ang sospek na nasa custodial facility ng Kabangkalan City Police Station. Ito habang ang mga kasama nito ang tumakas. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Bangsamoro Region. Nakumpiska ng joint elements ang 500 gramo ng shabu na may market value na 3.4 million pesos sa isinagawang drug bypass operation sa barangay Sunding, Taraca, Lanao del Sur. Naaresto ang drug suspect na hindi pinangalanan ng PIDEA, isang negosyante at residente ng Lumba Bayabaw, Lanao del Sur, na kasalukuyang nakakustodiya sa PIDEA Barm. Samantala, arestado rin ang isa pang drug suspect na kinilala sa alias nitong Soy sa barangay Kabuntalan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, habang nagawang makatakas sa isang kasamahan nitong kinilala sa alias na Bro. Nakumpiska mula sa drug suspect ang 150 gramo ng shabu na may market value na 1,020,000 pesos. Ang mga naarestong drug suspect ay naharap sa kasong paglabag sa RA 9165. Sinisiguro naman ni Probar Regional Director Police Brigadier General Romeo Macapaz na magpapatuloy ang kanilang paghahabol sa mga drogistang patuloy na sumisira sa kinabukasan ng mga kabataang Bangsamoro sa Barm Region.
Para sa TV Network News RH19, June Dimakutak, MBC, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ginagamot ngayon sa Ordaneta City District Hospital ang motorcycle rider na isang 28 anyos na binata na residente ng bayan ng Asingan matapos itong mabangga na pampasaherong jeep na minamaneho ng isang 52 anyos na residente ng bayan ng Lawaka. Sa ulat ni Ordaneta City OIC Chief of Police Radino Billy, nangyari ang aksidente alas 8:15 kaninang umaga sa Season Street, Poblacion, Ordaneta City, kung saan tinatahak ng dalawang sasakyan ng parehong direksyon sa nasabing kalye nang bigla umanong sumingit ang motorsiklo na hindi na nagawa pang iwasan ng jeep kaya nabangga ito. Nagtamo ng sugat sa katawan ng rider na agad na itakbo ng CDR ambulance sa pagamutan. Ang nasabing aksidente nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko sa lugar na tumagal ng halos 30 minuto. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi naging matagumpay ang masamang pakay ng riding in tandem na nanghablot ng bag sa Antipolo sa Rizal. Bigla kasing nagsitakbo para tumakas sa mga lalaki nang lapitan ng isa pang motor. Bakit nga kaya nataranta ang mga kawatan? Ang balita tinutukan ni Rose Babiera. Bukod sa kawalan ng awa at masamang intensyon na pangunahing mga kaugalian na kadikit ng mga magnanakaw, tapang at lakas ng loob ang kadalasang ginagamit sa paglalarawan sa mga kawatan. Ang gawain kasi na ito hindi nagagawa ng walang tibay ng sikmura. Pero ibang naging takbo ng plano ng riding in tandem sa Antipolo, Rizal na hindi naging matagumpay sa kanilang masamang pakay. Sa kuha ng CCTV makikita ang dalawang lalaki na sakay ng isang motor, dala ang ninakaw umano nilang bag. Sa ilang sandali, biglang bumangga ang riding in tandem sa isang tricycle sa gitna ng intersection. At dahil sa insidente, nahulog sa kalsada ang bag na ninakaw ng dalawa. Kita naman na tila nagpanik ang mga suspect na agad-agad na bumangon at sumakay sa motor mula sa kanilang pagkakatumba. Pero tila nadagdagan ang pagkataranta ng dalawa. Nang hintuan sila ng isa pang motor dahilan para dali-dali silang tumakbo palayo. Ayon sa mga saksi, inakala raw ng riding in tandem na pulis na nakasibilyan ang lumapit sa kanilang motor. Kaya umano'y nagmamadali itong tumakas at iniwan na ang bag na dapat sana ay nanakawin. Pati ang motor na kalaunan ay napag-alamang nakaw din. Ayon sa otoridad, naibalik na sa totoong may-ari ang motorsiklo. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikilala ang mga suspect. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng tennis, bigo si Filipina tennis star Alex Ayala na makuha ang panalo sa pagbubukas ng unang round ng French Open Women's Singles. Para sa detalye, narito si Matchpoint Millie Borja. Nabigo ang Filipina tennis ace na si Alex Ayala kontra kay Emiliana Arango ng Colombia sa unang round ng 2025 French Open Women's Singles noong linggo. Nakabalik si Ayala sa ikalawang set matapos ang 3-2 na lamang bago ipagpaliban ang laban dahil sa ulan. Sa kabila nito, nanaig pa rin ang Colombian sa deciding set. Ito ang kauna-unahang paglahok ni Ayala sa main draw ng French Open Women's Singles. Sa kasalukuyan, nasa ika-70 pwesto si Ayala sa world rankings at sasabak pa sa doubles tournament kasama si Renata Zarazua ng Mexico sa Miyerkules. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ng mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. Ito po si Jewel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.